Sa mga balitang pambansa, nanawagan ng isang kongresista na imbestigahan ang 7.2 trillion pesos na inutang ng pamahalaang Duterte noon. Ayon kay House Deputy Leader Congressman Janet Garin, ito raw ay para mapigilan ang mga susunod na mamumuno na umutang ng hindi namang kinakailangan. Tila ginamit pa raw na palusot ng Administrasyong Duterte ang pandemya para mangutang noon sa iba't ibang mga bansa. Dapat daw ay huling option na ang pangungutang sa ibang bansa dahil nalilimitahan daw ang pagkilos ng gobyerno dahil sa mga kailangang unahing bayaran nito. Naglabas naman ng pahayag ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte laban sa alegasyong kinopya raw ang libro na Isang Kaibigan. Iginiit ni VP Sara na hindi niya na kailangang mangopya dahil madali naman daw ang magsulat ng kwento batay sa sariling karanasan. Layunin daw ni VP Sara na mahikayat ang mga bata na magbasa at sumulat sa pamamagitan ng kanyang libro. Ayon pa sa bise, hindi ang kanyang libro ang problema ng bayan kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga kabataan. Sa huli may iniwang pasaring si Vice President Duterte. Abangan daw ang isusulat niyang isa pang libro na tungkol naman daw sa pagtataksil ng isang kaibigan. Itinimbre naman ng Department of Foreign Affairs, DFA, ang passport ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa International Criminal Police Organization o Interpol. Yan nga ay matapos kumpirmahin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na nakalabas na ng bansa si Guo at ngayon nasa Indonesia na. Nilagay na rin sa Interpol passport watch list ang kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila Lealgo. Kasama rin si Cassandra Leong na dawit sa isyu ng Pogo. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang mahihirapan kundi mapipigilan na si Guo na gamitin ang kanyang Philippine passport. Kahit daw ang sinasabing Chinese passport ni Alice Guo na nakapangalan sa isang Goa Ping, posibleng hindi na rin daw magamit ng dating alkalde. Sa Martes, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Justice Subcommittee para imbestigahan kung paano nga ba nakalabas ng bansa si Guo noong July 18. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.